Dahil po sa exodus na ito, allegedly yung mga generals, pito daw, nag-walk out July 4, no? Sa patawag sa mga men in uniform na yan, kung anong ganap doon. Nalimutan ko na yung ginagamit nilang term eh. But nag-walk out daw po. So ang panawagan yata ng mga generals na ito na sa tingin nila ay nababastos na sila or masyado silang nade-degrade, ay bumaba na daw si Gibo. Okay? Kasi si Gibo nga parang war freak. Even yung si Malapad yung ilong, Tariela ba yan? So mga war freak, hindi nila naiintindihan na sa bawat problema dapat lagi kang si de-escalate. Huwag mo nang i-escalate, hindi matatapos ang gulo. Diyos ko po, napaka-basic niyan. Although, katulad natin, kapag nasasangkot tayo sa gulo sa barangay, halimbawa na lang, di ba? Ang purpose lagi ng mga mediators, even yung kapitan ng barangay, ay i-de-escalate ang situation. Pinagbabati kayo hangga't maaari, although hindi pabor sa'yo kung ikaw yung, di ba, yung inapi-api ng pinatawag sa barangay, gusto mo maparusahan talaga yun, makulong, mabigwasan mo ng isa or what, di ba? Kasi inagrabyado ka. Pero ang goal lagi po ng mga mediators ay mag-de-escalate nga. Ibaba ang tensyon. Huwag mo nang gatungan ng apoy dahil wala namang ibubungang maganda. May gusto makipagyera, kala mo napakalakas ng Pilipinas. So, ayun nga, nag-walk out na po. Di umano ang mga generals, pito daw yan. Also, yung mga taga-DepEd, dahil nga sa pag-quit ni VP Sara, sa hindi pa niya ipinapaliwanag dahilan, pero ramdam na natin, wala na talagang unity, palpak ang administrasyong Marcos, and kung lulubog man ito, ay ayaw ni VP Sarang maisama sa paglubog ng bangka ng Marcos administration, di ba? Kaya siguro siya tumalon na palabas ng bangka na yan. Hindi na siya secretary o hindi na siya alter ego ng presidente ng Pilipinas sa DepEd. So marami nagsisipag-walk out, alam na natin, obvious na, although hindi binabalita ng media, although in denial po, ganyan naman nasa denial stage pala. 5 stages of grief, right? Yan yung unang-una, denial. In denial ang Marcos administration na sila ay palubog, na hindi nila kaya. Dabda yan, di ba? Denial, anger, bargaining, and then depression, and then acceptance. Di pa sila 5 stages of grief, di ba? Nasa unang stage pa lang ang Marcos administration. They are in denial na hindi nila, na kaya nila. They are denying na hindi nila kaya, 'di ba? Na ano ba? They are denying na hindi nila kaya ang pamumuno. Wala silang alam kundi concert, magpapagawa ng malaking stadium diyan ba yan sa may Tarlac? Eh meron na nga doon yung SEA Games. Oh. Alin man diyan sa Kapas na yan or diyan sa basta diyan sa papuntang Pampanga and Tarlac na yan. Magpapagawa ng para sa concert ni Taylor Swift. Diyos ko, ginagawa naman nilang sabik. Hoy, kayo lang yun, sir. Mr. President. And First Lady, kayo lang ang mahilig sa concert. Sa mga Pilipino ngayon, ang isip, nasa nasa basic needs, mahal ang bilihin. Magulo, nakakatakot lumabas. Ang daming nangangawalang bata. Mukhang uso na naman ngayon ang bentahan ng organs daw, mga atit kuya. Diyos ko, anong klase ito? Baha ang droga. At kung ano, korupsyon. Dayaan sa loto, halatang halata. Hindi ma-deny. Lagi may nananalo. Ano ba yan? Lumulubog, gumigewang maalon ang tinatahak mong karagatan, Mr. President. Okay? And papalubog ang bangka mo whether you like it or not. Kahit na anong pagbubusal nyo, panggugurgur nyo sa mga kritiko ninyo. Kung bakit dyan kayo dumaan sa dagat na maalon. 'Di ba? Hindi nyo dinaanan ang dagat Pasifiko. Pacific na nga, nasa pangalan na. Peaceful, pacified. Doon sana kayo. Ba't doon kayo sa bandang Mindoro dumaan, sir? Maalon doon. So nananawagan po na bumaba kayo kung ayaw nyong mapahiya. Pero kayo na tatanungin ko mga atit kuya, sa tingin nyo ba bababa itong si Mr. President sa pwesto? O ayan, may nanawagan na po na siya ay umalis ka na dyan. Nagtatalunan na, hindi maayos ang paglalayag mo, 'di ba? Hindi mo kami dinadala sa tamang direksyon, gusto mo pa kaming isabak sa droga. Diyos ko po, si Trump, ayun nga, nabaril, hindi ko pa na-discuss. Alam niyo ba, siguro sa susunod nating vlog, no? Alam niyo ba kung paano nakaligtas si Trump sa baril? Sa ulo dapat yun, sa assassination. Sa ulo dapat yun, mga kuya. Tigok pa si Trump ngayon. Talagang gumagalaw ang kamay ng nasa itaas, mga kuya.
the hand of God is, guiding the better president for the US. Kasi kay Biden talagang. Tapos itong presidente natin, eme-eme na na nagbigay din ng kanyang, 'di ba, parang pagkondena sa ganong klaseng masamang gawain na political persecution thingy-thingy. Kinokondena daw niya yung ganong marahas na gawain na babarilin ang kalaban sa if I know, ikaw rin naman ang magbe-benefit kung natigok si Trump dahil baka Biden ka. Sa ngayon kasi tuta ka ni Biden, Mr. President, yan ang obvious. Ang presidente natin, mga tet kuya, ay tuta ni Biden, tuta ng Washington, tuta ng Amerika, sunod-sunuran. Yang mga pang, 'di ba, yung mga pang provoke diyan sa China sa West Philippine Sea, itong paggagalit sa mga Pilipino, gawain yan. Propaganda yan ng Amerika, ng mga lintik diyan. 'Di ba? Ng NED raw, hindi lang ng CIA. NED raw yan yung NED. At saka yung mga nasa Washington na. Ginagalit tayo against China. So propaganda nila yan. Gumagasa sila ng milyon-milyong dolyar para galitin tayo. Kaya lalo tayo naging racist. So bumaba ka na raw, sabi po ni Jose Alejandrino, isang political commentator. Pero sa tingin ko, wala to sa tamang pag-iisip para makinig sa advice. Pareho kami ng ina-advise kay President Marcos Jr. My advice to Bongbong, if he cares to listen, Mr. President, hindi ka na nga ginagalang. Bongbong na lang tawag sa'yo. Is to step down to avoid being humiliated. Yan ang advice ko, di ba? Baka nanonood si Mr. Jose Alejandrino sa ating channel. Hello po, sir. Kanina lang niya to sinabi. The writing is on the wall. No propaganda will save you. One day you will thank me for this advice. Sir Jose Alejandrino, dati siyang presidential consultant. Wow, kanino kay PRRD? Si Jose Alejandrino po ay hindi lang political commentator, kundi presidential consultant din siya dati. Bumaba ka na para maiwasan mo ang pagkapahiya. Firstly, hindi mo kaya, Mr. President. Hindi mo kayang kontrolin ang sindikato ng droga, ang mga illegal na gawain, ang NAIA bulok. Ayan, magdudusa na naman ng ilang araw ang mga dadaan ng NAIA. Walang aircon. Ilang araw daw yan. Na magiging ang init-init na naman diyan. Palpak na naman. Ang tourism natin hindi successful. Lahat naman. The best secretary mo sa DepEd nag-resign. Nag-quit. Yun na nga lang ang kahanga-hanga mong alter ego, nag-quit. Lahat ng mga secretaries mo, wala akong matandaan na nagpe-perform ng maayos. Bulok lahat. Wala kang malinaw na programa kundi ayuda. Anong sasabihin mo sa SONA mo? Right? Anong ipagmamalaki mong achievements? So meron kang build better mo, nasaan ang pinatayo mo? Wala naman. May nakita ba kayong tulay, eskwelahan, ospital, road widening? Well, yung as in kanya, flagship project niya, yung mga skyway, ganun. Wala naman. Yung subway na yan, kay PRRD pa yan . So ano ang kanyang ano ang kanyang ipagmamalaki sa 22, sa paparating na Lunes sa kanyang SONA? Wala. Nagbunga ba yung mga pledges, yung mga biyahe niya 31, 32 times na siyang pabalik-balik sa kung saan-saan? Nakakaapat na ulit sa ibang bansa. Anong bit-bit? Wala naman, gastos lang. Ano ang kanyang pinagkakabalan? Concerts, fashion shows. Right? Tapos maglalagay pa ng peryahan sa Malacanang. Anong sabi nung sino to, si Ado Paglinawan ba yan? Anong sabi niya? If you put a clown in the palace does not become whatever. It becomes a circus. Ayun. If you put a clown in a palace, the clown does not become a king. But the palace becomes a circus. Parang ganon. Sir, ang tawag sa'yo clown. You're a joke.
Hindi ka dapat seryosohin. Bumaba ka na. Alam mo, Mr. Alejandrino, baka sakaling masilip mo ang aking vlog, no? Ang dapat din natin ditong ibigyan ng advice si Senadora Amy. Madam Senator, wag mo nang antayin na magsona pa ang kapatid mo. Dahil dito ka namin binabantayan. Marami na sa mga Pilipino ang na inis sa'yo. Although wala ka pang ginagawa, yun nga wala kang ginagawa eh. Kasi kadugo mo nga nakaupo. 'Di ba? Pinupulsuhan ka ng taong bayan kung para kanino ka baga talaga, Senadora Amy. Kung para ka sa inyong angkan at political career or para ka sa mga Pilipino. Kasi ano yun sa atin mga atin kuya, parang innate sa atin yan, di ba? Likas sa atin na kapag ikaw ang panganay, disiplinahin mo ang kapatid mo. Although kadugo mo't mahal mo yan, pero 'di ba, inoobserbahan ka ng iyong kapitbahay, ng mga nasa community kung paano mo susuhituhin ang iyong kapatid. Kung hindi na kaya ng iyong magulang, wala na ang inyong ama, uugod-ugod na ang nanay niyo, parang may demensya na nga, parang hindi ko alam kung nakakapag-isip pa ng tama yan. Hindi na natin nakikitang nai-interview ang dating unang ginang. Oh, nadihamak na mas maganda dun sa pero 'di ba hindi na natin naririnig, walang interview, dapat ngayon siya dapat suki ng media at ng kung sino-sino ang dating first lady kasi anak niya ang nakaupo, 'di ba? Oras na para siya ay maipakita ang kanyang glamour, ang kanyang mga plano noon na ibabalik daw yung yaman sa mga Pilipino, kaya daw tapusin ang gutom hindi lang ng Pilipinas kundi ng buong mundo, kaya daw gawing green, lush rainforest ang Sahara Desert dahil sa dami ng kanilang yaman na willing niyang ibalik at kung ano-ano pang mga ipinagmamalaki ni Madam Imelda, pero mukhang wala na siya ngayon sa tamang, 'di ba? Matanda na, ulyanin na siguro yun eh. So, si Senadora Amy ang inaasahan nating didisiplina sa kanyang kapatid, pero parang wala ka namang control, mahal na senadora. Puro pa bebe ang mga statements mo. O alam mo na pala na nandiyan sa norte, nakaposisyon na ang mga misas, umiiyak na yung anak mo daw na gobernador, natatakot na any moment pwedeng mabomba ang norte. Nakakatakot, kinakabahan ako talaga, puro ka pagpapabebe. Senadora Amy, ikaw ang dapat payuhan. Pababain mo na ang kapatid mo. Huwag mo nang antayin na magsona. Kasi ako, kung tatanungin yung mga atat kuya at observation ko lang to, feeling ko, ipapalabas ang polvoron video. Either on or before SONA. So, hindi kaya ang pinapayo ni Jose Alejandrino kay PBBM ay yung before you will be humiliated. Diba? Step down to avoid being humiliated ay hindi dahil sa hindi niya kayang mag-perform as president, kundi baka yung humiliation or yung pagkakapahiya ay, ito naman mga taong to, naka-live ako ay dahil sa isa showing na ganap na. Mas malala yun, Senadora Amy, payuhan mo ng kapatid mo. Alam mo sa sarili mong hindi kaya ng kapatid mo. Kumbinsido ka na kaya ng kapatid mo, 2 years na. Wala pa nagagawang kapatid mo. Proud ka? Bilang ate? Anong achievements niya? Puro ka nga kontra eh. Kontrabida na nga tingin sa'yo ng mga Marcos supporters. Ng mga ensaymada. At ng kung sino-sino pa mga talyanista, loyalista nga. Kontrabida na ang tingin sa'yo. Lubos-lubusin mo na, mahal na senadora. Dahil pag lumabas ang polvoron video na yan, pati political career mo sira. Agree ba kayo mga tet kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.